Boxing update mga tol, Canelo Alvarez mukhang bibitawan na raw ang kanyang IBF dahil hindi lumaban sa mandatory challenger na si William Miscal. Mas pinili ni Canelo labanan si Edgar Berlanga ngayong September 14. 3 titulo na lang ang nakataya kay Edgar Berlanga. Ito ang WBA, WBC at WBO. Maraming fans ang dismayado kay Canelo dahil si Berlanga pa ang pinili. Isa na rito si Oscar De La Hoya. Talagang daking na raw ang ginagawa ngayon ni Canelo dahil hindi pa niya nilabanan ang mandatory na si David Benavidez. Wala na raw ibang dahilan pa si Canelo kung bakit hindi pa pumalag. Binatikos din ang presidente ng WBC na si Mauricio Sulaiman. Bakit hindi pa daw niya nagawang iutos ang mandatory kay Canelo? Samantala yung ibang champion katulad ni Shakur Stevenson nag-utos agad na depensahan ang belt laban kay Cepeda. Pero pagdating kay Canelo, matagal ng mandatory si David Benavidez pero hindi magawang ipag-utos. Kaya binabanatan ngayon ni De La Hoya si Canelo Alvarez. Talagang daking ang ginagawa niya. Samantala nagalit naman si Edgar Berlanga dahil minamaliit daw siya. Sinasabi kasi ng mga fans na easy fight na naman daw para kay Canelo. Madaling talunin si Edgar Berlanga. Kaya nagagalit ngayon si Berlanga. Abangan daw natin sa laban dahil i-upset niya si Canelo Alvarez. Ipapakita daw ni Berlanga sa mga fans na hindi dapat siyang maliitin. Sa ibang banda naman, pambansang kamamayan ni Pacquiao laban kay Rokia Ampo ngayong July 28. Ginaya nga po ang ginawa dati ni Floyd Mayweather kay Tenshin Nasukawa. May kasunduan rin dati si Floyd Mayweather na hindi siya pwedeng sipain sa mismong laban. Kung sisipain siya ni Tenshin Nasukawa, magmumulta si Tenshin ng milyones. So ganito rin ang ginawa ngayon kay pambansang kamamayan ni Pacquiao. Kung sakaling sipain siya sa mismong laban, magmumulta itong si Rokia Ampo ng $5 million. So napakalaking halaga po niyan. Kahit matangkad at mas bata si Rokia Ampo, boxing naman ang laban mga tol, kaya lamado pa rin dyan si Pacman. So abangan na lang natin mga tol, medyo bitin kasi ang laban nila dahil 3 rounds lang. Kung maganda pang kondisyon ni Pacman dyan, sigurado na ang pagbabalik kontra Mario Barrios. Sa ibang banda naman, Errol Spence sinabi na ang plano. Kailangan daw niya talunin si Sebastian Fundora para makuha ang rematch kay Terence Bud Crawford. Malaki pa rin daw ang tsansa na matuloy ang rematch sa 154 pounds. Kung maagaw ni Crawford ang WBA belt ni Israel Madrimov, siguradong maging champion na ito sa 4 na dibisyon. Plano rin ni Crawford na maging undisputed ulit sa super welterweight. Kaya kung manalo din si Errol Spence laban kay Fundora at maging champion, wala nang ibang pupuntahan kundi labanan ulit ni Crawford si Errol Spence. Pero kung matalo si Errol Spence kay Sebastian Fundora, siguro ito na ang panahon para magretiro na lang sa boxing.